Ang imo mga kamot, ang imo mga tuwa, simbahan, ginumalaluwas ka, kay hagong ng kapalit niya. Ang imo mga kamot, Simbahon tang Ginoo. Mga utod, subok, magkutong kita sa aton pagsimba sa Diyos na buhi. Ulong mo nagaingon, ikaw ang Diyos nga gamhanan. Walang butang mahimo, kami salig kanimo. Ang butang nakakita, ang bangon nakadungo, ang bakol nakalakaw. Bisa ng patay, ibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos. Wala'y balatian nga, wala mo ayuha. Pagkamaayon mo, O Diyos, pagkamaayon mo, O Diyos. Wala ako'y problema nga, wala mo sul para pagkamaayon mo. Pagkamaayon mo. Ayaw ilang Ginoo. Ang Dapat tulong natin mo nagaingon, ikaw ang Diyos na gamhanan. Naka-experience Ang nangutang sa kaayuhan sa mahimo, galing aton sa simba kanimo. sa Espiritu kag kamatuoran. Ang buta nakakita, ang bungol makadungog, ang bakul makalakaw. Isa ng patay, ibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos. Wala ko'y balatian nga, wala mo ayuha. Pagkamaayon mo, O Diyos, pagkamaayon mo, O Diyos. Wala ako'y problema nga, wala usul para pagkamaayon
Pagagamhanan mo, O Diyos, pagagamhanan mo, O Diyos. Wala ko'y balatian nga, wala mo ayuha. Pagka maayo mo, O Diyos, pagka maayo mo, O Diyos. Wala ako'y problema nga, wala mo sulbara. Pagka maayo mo, pagka maayo mo, pagka maayo mo. May pagkamaayo ka nga Diyos. Ikaw ang nagpadala sa imong nga bugtong anak. Nakaintindi kami nga nagkari ka in the form sang bata nga si Jesus. Amo na may Christmas kami. Magabalik ka, hindi na bata, kundi warrior. Ikaw nagkari para magsalbar. May humility ka kag nagasalbar ka. Magabalik ka nga may ara kag judgment kag vengeance. Gani Lord, tagai kami gayon nga makabati sang imo pulong nga makahatag sa amon alam, dugang sang amon nga knowledge o alam. Kagapangayo man kami sang imo wisdom kung paano ini i-apply. Kaya ang wisdom amo ini ang pag-apply sang amon nabatian nga knowledge halin sa imo. Salamat sa anniversary sang purity. Adi kami diri tungod ikaw mismo ang nag-choreograph sini. Ikaw ang author. Nga diri kami mga nimba tungod ikaw may tuyo, may purpose. Kag salamat Lord sa ila kabuhi, si Pastor Raymond kag ni Pastora Sally nga ginhatagid nila ang ila kabuhi siling sa paghatag mo man. Of course, hindi perfect ang amon nga pagserbisyo, pero tungod sining assignment nga imo ginhatag, pariyo lang inisang duta nga ginhatag mo sa mga Israelites nga bawal ibaligya. Lifetime ini. Amo ini ang ila nga pamana, duta or assignment nga maghatag sa ila, mag-build up sa ila sang ila spiritual life to eternity. Salamat bilang leader, dintagaan makualam kung paano ang tanan nga duta or assignment nga ginbisto mo sa akon nga abaga ginapang hatag ko na bilang inheritance nila. This is the time, the era of shifting leadership and also multiplying it, Lord, as you have said in your word, go and make disciples. They are disciple and they are now making disciples. And the disciples that they are making will make disciples. So that, Lord, we can spread the whole gospel of the Lord Jesus Christ. There is a South Cotabato, ang area of our responsibility. Siling sang hangbal mo, sang titulo namon, nga BCF South Cotabato. So Lord, salamat sa panimalay nga ini. Ginaimbita na mo ng imo presensya. Tungod ang presensya mo lang ang makahimo sini nga balay nga mangin makagagahom para sa mga tao nga magsilimba, makaambit sila sang imo nga pagka-Diyos. Lord, salamat. Bendisyon ni si Pastor Alfredo sa pag-deliver niya sang mensahe nga gusto mo ipaabot, nga mga trumpeta nga maabot sa amon. Ini isa ka warning, ini isa ka alignment sa amon pagpukaw sang amon, Lord, nga gakatulog nga espiritu para ma-align kami sa imo nga mapatunda nga ikaw manug-abot. Lord, I praise you for the anointing that will flow in his life. Gamita siya, Lord, connect siya sa imo pulong kag kami man nga manog palamati. Buksan namon ang amon tagipusoon para ma-receive namon ang imo patunda. In Jesus' name we pray. Amen. Pila na gani ka years? 4. 4 na. Okay. Kaamo na lang eh. Oo, mayong aga sa inyo tanan.
So, dakugid nga pasalamat sa Purity tungod agin paggamit nila ang ila binyo para sa Ilonggo service tungod gani sa may aton may mga diferensya ng aton electrical pansubong, no? Kaga diri mayara sila salamat sa mga Ilonggo kag naga damo pang wala nagtalang sila kay hindi man wala kabalo nga diri ang aton Ilonggo service. So karon medyo may diferensya kita sa mga technicalities, kulang sang suga diri kay may diferensya. Medyo tigulang na ang inyong manugbali. Kaya nagapati gid ako nga ay mahatag ko man ang kayuhan sini nga mensahe. Kaya nagapasalamat gid ako nga yari kamo nga magtambong. Ang aton topic subong nga ang nagapahibalo diri nga ang Ginoong Hesukristo magabalik. So magabalik siya. Nagatuo ba kamo nga magabalik si Jesus? Sa nagatuo magpaabot kamo. Sa wala nagatuo sige na relax na kamo. Inyo na naiya. Kagini para lang sa banuga nagatuo nga si Jesus magaabot sa ikaduha. Kaya ang palmiro nga pag-abot niya isa siya ka lapsag nga naghatag kalipay sa kalibutan nga ini. Kagang ikadwa amo ini ang paghukom. Magkarisya nga isa siya ka warrior. So ang Ginoo sugod sa Jesus nagkayab sa langit matapos ang iya kabatayon kag pagkabanaw ang iyang mga sumulunod nagapaabot gid sang iya saad nga siya mabalik. Kita kung tumulo kita ni Jesus, hasta subong nagahulat gid kita sang iya nga pagbalik. Nga ang kasiling kita pirmi, nga sige lang, Jesus is coming soon. Pero hasta subong wala nagaabot. Nga ang ginadelay ang pag-abot ni Jesus. Gusto pag ni Jesus na matagaan kita sa higayon, pion nga makapanghinulsong kita sa aton mga sala. Gusto pa siyang Diyos nga maging upod niya kita sa iya nga ginpreparar nga lugar. Yari ang saad sang ikaduhang pagbalik ni Jesus. Ang katapusan sang gahom sang sala. Kag ang madugay na nga ginapaabot nga kaluwasan. Ang pag-abot ni Jesus, among ini ang katapusan ng sang sala. Wala na sing may makahimo pang sala. All is finished. Tapos na ang tanan. Kag diri isa-isa kita husgaran sa baton nga hilimuan. Kag silingan ni primero nga verse is John 14:1-3. Nagsiling si Jesus sa ila, hindi kamo magsagi palibog, magsalig kamo sa Dios kag magsalig man kamo sa akon. Dito sa balay sang akon amay may madamo nga kwarto. Magauna ako dito para magapreparar sang lugar para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kung hindi ini matuod. Kung dito na ako nakapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako. Agod kuwaon ko kamo. Agod nga kundiin ako, dito man kamo. So si Jesus nagpreparar na para sa iyang mga kabataan. Magabalik siya para kuwaon niya ang iya mga pinili. So gani, may mga paandam na nga daan. Sa una pa, nga nagumpisa, ang pagkayab ni Jesus, nagpamilin-bilin na siya sa iya nga mga tumulo, mga disipulo, nga hindi ka mo magalin sa Jerusalem. Samtang hindi pa nyo nakuha ang balaan ng Espiritu nga ginhatag sa inyo. Ang tanan nga ginasaan ni Jesus, inigid iya ginatuman. Pangyari si Jesus nga nagsaan nga mabalik liwat, kag ini sigurado kay ang tanan niya nga ginasaad iya gid ginatuman. So mismo si Jesus ang nagapaandam.
nga ako magambalik. Gakon si Jesus ang magambal. Wala pa siya singinambal nga hindi niya gintuman. Kagamo ini siling niya sa Jude 1:14 to 15. Ara ba? Jude. So si Enoch nga ikaanong nga kaliwat halin kay Adan nagtagna parte sa nagasiling siya. Magaabot ang Ginoo kaupod sang iya linibo nga mga anghel. Sa paghukom sang tanan nga pagsilot nga hindi Diyos nun, tungod sang ila hindi Diyos nun nga mga binuhatan. Tungod sang malaot nga mga pulo nga ginahanbal nila kontra sa iya. Mismo si Enoch, no, ikaano mo rin kapito na gani, nga kaliwat parte sa pagbalik ni Jesus, sa mismo nagapaandam nga si Jesus magabalik kag maghukom. Ang mga tao nga nagapatuyang sang padayon nga paghimo sang kalainan sa pagbalik ni sang Ginoo siya pagasilutan. Handa ba kamo? Handa ba kamo nga silutan lang? Sa pag-abot ni Jesus nagahatag ang Diyos nga nagapaandam sa aton nga hindi siya gusto magsilot sa iya mga tinuga. Apang kita ang nagahimo nga ang ginasilutan kita. Ang kasubo sini silinggani sa pagbalik ni Jesus, damo ang magtalangis, damo ang maghibi kag maginulsol. Bisan sa Enoch nga sa ikapito na nga kaliwat halin kay Adan naghinambit sang matuod nga ang Ginoong Jesucristo magabalik diri sa duta. Andam ba kamo sa pagbalik sang Dios? Ang pamangkot amo ini. Sa pag-abot ni Jesus, nakasiguro ba kamo nga makaupod kamo sa iya? So, in Luke 24:39 to 41. Ara ba? So, tanawa, balan ninyo ang agi sang mga lansang sa akon mga kamot kag tiil. Hikada ninyo ang hindi ako kalag, hikapan nyo ako, siling ni Jesus. Hikapan nyo ako, hindi ako kalag. Wala sing siling niya, hindi ako kalag. Ang kalag wala sing lawas, pero ako iya may lawas kag makita ninyo. Verse 40, pagkatapos ang balsini, ginpakita niya ang iya ilang nga mga pilas kag iya mga kamot sa kag mga tiil. 41, sa ila dako nga kalipay kag katingala daw hindi sila makapati sang ila nakita ang nagpamangkot si Jesus sa ila, may pagkaon bala kamo diri? Siyempre, ang pagbalik ni Jesus parehas lang nga tao. May unod, may lawas, may tulan, may gutong. Mismo si Jesus nagasiling, may pagkaon ba kamo diri? But sing ganon, natural ang iya nga pagpasaka, natural man ang iya nga pagpanaog. The same way, parihas. Diri luyag ni Jesus nga pamatud-an nga hindi siya kalag o multo sa iya pagbalik. Siya may lawas nga makita nyo. Parehas lang sini sa aton. Natural lang nga tao. Madula ako magbalikot si design nga pidok ang makitaan nyo design. Parehas, may lawas, may buyon. Kag may tulan. Sa mga nagadwa-dwa si Jesus nag-imbitar sa ila nga hikapan ninyo ako. Buting nga ba matuod siya nga buhi siya. Tanawan ninyo ang agis ang lansang sa akon mga kamot. Balan mo sa kuna, duda gidi. To see is to believe gid ang tao. Kinanglan ni kapon gid.
Di ba? Pasit kita sa anto, magdakot kita isda, daw mapusa ang isda kung lubok ba kung priska. Kung isa sa masilingan ka balik ka isda, hindi man pagkikapa ho, kaya manunod na kikapa. Sobrang yun. Amo man si Jesus, hikapa nyo, siling niya. Jesus wants to prove that the same Jesus ang nabanhaw, may lawas, may unod, kag nagakinahanglan man sang pagkaon. Mabalik siya in the form of glorious body. Parehas nga lawas, pero glorious nga lawas. Bisan anong manusot ka daw, wala lang sa iya. Wala sing makahinder, kundi nang gusto niya katuan. So, amo ini ang lawas nga mga himayaon. Glorious body, lawas nga mahimayaon. Diri napakita ni Jesus sa iya disipulo. Natapos na ang pagkabanhaw, hindi forma sang espiritu, kundi subong may unod, may tulan, amo ang gihapon si Jesus. So karon ini nga binmigin naton ginahambal. Si Jesus magabalik. Ano bala ang gusto ni Jesus nga matabo sa iya pagbalik? Isa-isahon ko subong aga. Ako ni painchindi sa tiyon nga ginhatag para sa akon. Ang tiyempo nga ini para mahibaluan tang purpose sang Dios nga siya magabalik. Ang unang rason nga magabalik si Jesus. Okay? Gilaktudanta na lang. Kay malawig. Ala na? Nga magbalik. Anong rason? Ang unang rason nga magabalik si Jesus. Matuman ang propesiya kag saad. Fulfillment of prophecy and promise. Amo na lang ini ang ginapaabot nga wala pa matabo. Ang pagabot ikaduha nga pagbalik ni Jesus para matuman ang propesiya kag matuman ang iya nga promisa. Amo ini sa gusto ang Dios may gahimo gitiyon nga magabalik siya. Isaiah 9:6-7. 6, matawo ang isa ka bata nga lalaki kag magahari siya sa amon. Pagatawgon siya, makatilingala, manuglaygay, makagagahom nga Dios, wala sing katapusan nga amay, kag pangulo nga magapalugtad sang kalinong. Wala sing katapusan ang pag-uswag sang iya pagdumala. Kag pirmi lang ini may galinong, magapanumli siya sang ginharian ni David. Paligonon niya ini kag pagaharian nga may hustisya pagka matarong sa wala sing katapusan. Siguraduhon gid ang ginsang Ginoo nga makagagahom nga matuman ini. So amo ini ang isa ka rason nga magabalik siya para tumanon ang propesiya nga propisay sa iya. Amo ini ang rason nga mabalik si Jesus sa kalibutan para siya magdumala sini nga may kalinong kag kamaturan. Isa ka propesiya, isa ka promisa nga aton ginapaabot. Gapaabot ba kamo kay Jesus? Amen. Bisan ako naisip ko gini na sa pag-abot ni Jesus. Tani haragin ako. Siguro excited, no? Makita mo siya sa langit, sa clouds. Look! Dali! Siguro ka namin maglupad. So ako, be excited when the coming of Jesus Christ. Ang ikaduha nga rason nga magabalik si Jesus sa kalibutan.
Ikaduha nga rason, para sa paghukom. Tanan kita hukman. There will be a judgment. Pag-hukman kita suno sa aton hinimuan. Karon, isipan nyo, ano ba lang hinimuan nyo diri sa ibabaw sang duta? Santang kamo nagapaabot kay Jesus. Anong hinimuan ko? Lord, nag-Bible study ako. Lord, damo ako home churches. Lord, hindi nato mahambal kay Lord. Si Lord ang nakahibalo sang aton hinimuan. We can never tudluan ng Diyos. Hindi naton matudluan ng Diyos. We can never teach God. Kita lang ang tudluan sang Diyos. Why kita karapatan nga tudluan nato ng Diyos? Nakuha nyo? Magakari siya para hukman niya kita. 2 Timothy 4 verse 1 and 2. Gani sa presensya sang Diyos kag ni Kristo Jesus, may ibilin ako sa imo. Magabalik siya sa magahari kag maghukom sa tanan nga tawo. Buhi man o kun patay, amo ina nga ginabilin ko ginabilinan ko ikaw. Si Timothy ginabilinan ni Pablo sa to. Nga siling niya sa verse 2, nga iwali mo ang pulong sang Diyos, magmapisan ka sa pagsugid sa mga tawo, sabdo nga sila sa ila ginahimo nga malain. Kag baligo na ang ila pagtuo paagi sa pagtudlo nga may pagpasensya. So tingala ka kung isa every time gamay lang, no? Nga diferensya. Gamay lang nga hindi makita ni pastora sa akon, hindi lang sa inyo, sa akon na mismo. Si pastora nagakurikid sa akon. Gusto ni pastora nga maabtan ko gid ang ini sa pagkabot sang Diyos sa iya nga paghukom nga ba ko madalaman. Gani siling niya maging magmapisan kita sa pagpanudlo sang pulong sang Diyos. Tod gid kung mapisan kita sa pagmanudlo. Bible study dito. So nakita ko ina kay principal. Palakpakan nato ng aton palinangga ka principal. Kita nyo, halin sa school, nagatudlo na siya. Then, malakat pagid na sila mag-asawa. Order ang ilang pamilya. Makita nyo man ang ilang kabataan? Order. Ang ilang balay, order. Ang ilang pag-abi-abi sa mga miyembro, order. Isa kabugal sa BCF nga may pastora kita nga pareha sila. To God be all the glory. Hindi na sila, kundi ang Espiritu sang Diyos nga yara sa ila. Hindi nila na mahimo. Siyempre gusto ba nila na mag-enjoy nga sila lang. But, they offer to God. Instead nga maglipay lang sila nga magpamilya, gusto nila malipay ang Diyos. Kung ginpalipay nato ng Diyos, sigurado, bilog ta nga pamilya malipayon. Wala sing rason nga hindi niya palipayon kay ginpalipay naton siya una sa tanan. Ginbilin niya kay Timothy nga mangin mapisan sa pagpanudlo sang pulong sang Diyos. I-rebuke sila sa inimuan nila nga hindi maayo. So nga tingala kita, ang rebuke, special nga mino sa BCF Coronadal. Babati ata may rebuke, butsing ganon. Ang tao nga nagasimba sa BCF, disiplinado. Hindi basta-basta lang magsulpot. Hindi pwedeng magpinagusto sila sa ilang himuon. Ako mismo, bana, pero wala
palabi ni Pastora, nga ba na niya kung bisan ako, ginakorek ako. Tungod gani, gusto nga ang tanan nga sumulunod sa BCF Coronadal, isa ka mga disiplinado nga mga tao. Once kung disiplinado kita, kinahanglan mapadayaw kita sa Diyos. BCF, are you ready to preach the Word of God? Ginayang sabat. Are you ready to preach the Lord? Luwas kita tanan sa paghukom. Ang tanan nga gusto mag-preach sa Word of God, luwas ka mo. Luwas kita. Sa pagsamyaw sang balaan nga pulong sang Diyos. Ang ikatlo nga rason nga ang Diyos magabalik. Damo ini sa nga rason pero piliyon ta lang. Ang ari na nga katabo sa aton nga ministry. Number 3, para sa kaluwasan kag pagkamatarong. Para for salvation and vindication. So, pagkamatarong. Dili wala ginatudlo na hindi kita maging matarong nga tao. Nagumpisa kita diri, pulos man sa lawayon kita. Pulos kita tanan may kamalian. Pulos kita makasasala. Pero wala gintolerate sang Diyos sa BCF Coronadal. Bisan dako ka pa maghatag, tighter ka pa. Kung ang imo batasan hindi maayo, correct ka gid. Amo na damo naghalin kay hindi makaagwanta. Siling gani ni Pastora, kay na nagapakadto kami. Bahala na. 5 na lang ang manabilin pero puro. Lain sa mag-1,000 kamo ngang wala gid sang puro. Wala sing pulos. In Philippians 2:12 to 14, no? Tanawon nyo lang sa atong screen kay gamayang screen ta. Ini magsiga kita sa kalibutan. Ginaganyat kita sang ni Pablo nga maging magsiga kita sa kalibutan pareho sang mga suga. So, sila niya, mga hinigugma ko, sang ara pa ako dira sa inyo, matinumanon gid kamo sa akon. Labi na gid sumo nga wala na ako dira, pani kasugin ninyo, nga ikabuhi, ang kaluwasan nga nabaton ninyo, kag himuon ninyo ini, nga may pagtahod, kag kahadlok sa Dios. Tanan nga ginahimo naton. Kinahanglan may kahadlok kita sa Dios. Sa aton mga desisyon, sa aton pangabuhi, mga desisyon naton sa aton ginahimo, kinahanglan gid umpisahan ta gid nga mga yuan kay Lord kung ano gid bala ini. Ang pagtahod is ang reverence, amo ini isa ka pagpamangkot kay Lord. Lord, dayonon ko bala ini. Kag verse 13 nagasiling, kayang Diyos amo ang maghatag sa aton sang handom kag ikasarang sa paghimo sang kabubuton sang Diyos, no? 14, kung ano ang inyo ginahimo, himuan ninyo nga wala sang pagkumod o kon pagbinaisay. So, amo ini para wala singgamo, may ara kaluwasan nga may matabo, ever nag-umpisa. Kung nagatuo ka mo kay Lord, never kumod-kumod. Bala niyong kumod? Complain. Pulos lang may reklamo. Lord, ano na ni? If you want to obey God, hindi na magkumod-kumod. Batasan ko ina sa una. Sa una na hindi ko gusto makumod, gid ako. Ba? Ang Diyos hindi gusto. Sino ba masunod? Ang Diyos ba o ikaw?
Halin sa to, gindula ko na ang kumod. Umpisahin nyo ang kaluwasan sa pagtahod sa pulong sa Diyos. Amo to kay na si Mother Lily, dala nyo palangga sa Sang Diyos. Sa BCF Coronadal, naging isa sa kamodelo. Wala pag-asa na babae. Way paglaom, wala sing kabwas damlag. Higko! Pero ang Diyos, gusto siya maluwas. Misananon nyo, hindi siya makalibong-libong man sa dalan sa iya kapag palimos. Hindi siya mapatay. Hindi siya maipit. Kung dugay na siya, kung hindi siya palangga sa Diyos, dugay na siya patay. Higko, gakaon sang panos, nagapulot sa basurahan sang iya kalanon. Masiling kagid, way na ni tsansa, patay na ini nga babae. Ba, ang Diyos may pagbalangga. Gintatap siya sa Diyos. Welcome siya sa simbahan. Dala niyo kung kisa naghambal kita itong istorya ni Pastora, itong Samaritan. Nakita sa mga parisiyo ang isa katawo nga kaluluoy sa dalan. Why gid may nagtandog. Ato may nagagay nga sa Maratana nga babae, siya mismo nga hindi niya kilala. Estranghero siya. Siya pang nagbulig. Bala niyo sa tuod lang. Siling sang Biblia. Kung ginbuligan mo ang pinakalis na tao, siling sang Ginoo, ginbuligan mo ako. Ang Diyos manugbulig. Kita hindi. Gusto talang kita lang buligan. Nasakit. Amo ganin akong isa. Sa una, si Pastora naman lang nagasapak sa iya. Bala niyo, siyempre, mahigo siya eh. Hadlo kita maasikan sa iya laway. Mabaho. Bala niyo karon. Every time maglakat ka na. Nakurek ako ni Pastora, si Lilibit kag si Luz diin. Tani, bago pa wasing Iberes ang sakyan niya. Pero nauna sila, ba't hindi sila nagsakyan? Because God loves ining mga wala na pag-asa ng mga tao. Because ang Diyos gusto niya maluwas. Kung tanan kita pariya sini, siguro wala sang hindi maluwas sa ato. Si Pastor Raymond, damo siya man na buligan. Sa una damo man mga problema. Makita mo man ang ginasugata ni Pastor Raymond. Isa siya ka, di tayo mahambal niya, hindi man siya perfect. Pero nakita mo ang pagbago niya. Kilala ko si Raymond ha? Gapang luyag ba lang kay Sally, kilala ko na siya. Hasta subong kilala ko gina siya. Amo gani kita tagaan ta tsansa ang isa ka tawo nga kun aton isipon wala na sang paglaom pero ang Dios may plano nga siya luwason. Kaya ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo. Di ba kamo nagahimo ibindo sinakamtagan ni The Waymaker nga bisan di naton makita ang Diyos nga nagahimo pero siyang nagahikot sa aton. Ang rason kung nga makasarang kita magtuman amo ang Diyos ang nagahatag sang handom o desire kag kusog power agod himuon ang iya kabubuton. Ang Diyos man ang nagahatag handom sa aton. Ang Diyos man ang nagahatag sa aton gahom nga mahimo naton ini nga magabulig sa mga tawo nga mululigan.
ang pagtuman sa Dios dapat makalilipay kag wala sing kumod or binaisay. Ukon pagreklamo, kaya mo ini ang makaguba sang paghiusa sang simbahan. Amo ini ginalikaw, nga may ara kita baisan, may ara kita kumud-kumudan kung nagahimo ang isa sing maayo, ginasilusan. Number 1, kung dayawon ni pastora tong isa, kag isa wala na dayaw, silos, inggit. Hindi kita mag-inggit. Mga anak kamo tanan sang Diyos. Gintagaan kamo gahom. Gintagaan kamo sang handom. Nga himuon ang kabubuton sang Diyos. Ang pagtuman sa Diyos makalilipay daw. Hindi mabudlay. Kung nakahimo kita sa isa ka butang, nga nalipay ang Diyos, sigurado kita nalipay man. Ang sumunod ni Kristo gintawag, magkabuhi sing matadlong, magpahimunong kag magsunod sa Dios nga nagasalig sa Dios nga nagahatag sang kusog agod mahimo ini. Tanan kita, kung mag-isa-isa kita, magbinuligay. Wala idya-idya. Kung ano man ang home churches mo, parehas lang ang isa nga pangalan, BCF. BCF kita, tanan. Hindi kay purity ako, glorious ako, hope ako, lain ako. Isa lang ang umpisa, BCF. Isa lang kita. Ang ikaapat, magabalik sa Jesus sa kalibutan nga ini. Ang ikaapat nga rason, pagtukod sang iya kaharian. Establishment of His kingdom. Jesus magkari para itukod niya ang iya nga simbahan, ang iya kaharian diri sa mismo sa dota. Daniel 7:27. Dayon ihatag sa balaan nga katawhan sing labing mataas nga Dios ang pagdumala kag paggahom sang mga ginharian sa bugos nga kalibutan. Gani magahari sila hasta sano kag ang tanan nga mga ginharian magaalagad kag magatuman sa ila. So nakita nyo, this verse magahatag sang paglaom parte sa katapusan sang mga gahom sang kalibutan kag paghari sang Dios. So madula na ining mga karian ngari diri sa dota kagang karian na sang Dios ang itibong. Isa lang ang magdumala, si Jesus mismo. Wala na sang iban. Pagabalhinon ang gahom sang ining dutanon nga kaharian sa kaharian sang Dios. Ang tanan nga otoridad kag kadakuon sang mga ginharian sa kalibutan kuwaon kag ihatag sa mga balaan nga labing mataas. Ihatag kuwaon, wala kita sing aton kundi ang iya naka-Dios ang tanan nga kaharian ngari diri. Wala sa katapusan nga ginharian ini nga kataharian nga itukod. Ini ang kataharian nga wala sing katapusan. Ang ginharian sang Dios hindi maguba. Kag hindi magapadayon nga walay katapusan, magapadayon siya tubtob sa katapusan. Wala katapusan nga ini. Salamat din sa inyo. Sa mga nagahulat kay Lord. Sa tanan nga nagapaabot kay Jesus. Sa kabilugan sini, ini
nagakahulugan nga bisan pa may pag-antos ang katawan sang Dios tungod sa mga malain nga pagdumala sa katapusan. Ang Dios magadaog kagang iya matutong nga katawan ang magagahom upod sa iya. Upod kita nga magagahom sining kalimutan nga ini sa sulod sang kaharian sang Dios nga iya itukod. Magabalik siya. Siya ang aton hari. Siya ang magdumala sini. Kalima. Nga rason nga magabalik si Jesus para pagdaog kay Satanas kag sa kalautan. Dagon ni Jesus ining nagahari-hari diri sa duta. Si Satanas kag ining mga demonyo niya ang mga yawa nga ini. Kag ining mga kalautan nga nagakatabo diri. Magabalik si Jesus para dagon si Satanas kagang tanan nga kalautan nga nagakatabo diri. In Colossians 2 verse 15, dito man sa cross ginpierde sang Dios ang mga espiritu nga nagahari kag may otoridad. Kag ginpakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya, dinaog na niya ang mga malain nga espiritu, ang mga kalautan nga natamo dahil naog na ni Jesus pagi sa cross sa paglansan sa iya. Ini nagapahayag sang kumplito nga kadalagan ni Jesus, batok sa mga puwersa sang kadudulman or demonyo, spirito nga nagadumala paagi sa iya kamatayon sa cross. Si Jesus napatay para kita mabuhi. Si Jesus nag-imol para kita maggaranon kay ayuhan kita. Nagpangabudlay siya para kita mahilway. Hapos ang cross nga abis ang kalibutan isa kapirdihan. Amo gali ang gintunaan sang pagdaog sa mga gahom nga wala sang sala kag yawa. Abi nila mo na itong kapirdihan ni Jesus sa paglansang niya sa krus kay mapatay na ang ginatawag naton anak sang Diyos. Hindi gali nagsala ang kalibutan nga ini. Ang kamatayon ni Jesus sa krus ang magali ang kadalagan. Ang pagdaog naton sa sala, ang pagdaog naton sa mga yawa. Nga ini, ang mga yawa o kung malain nga espiritu ginkuhaan sanggahom kaginpakita sa tanan sa publiko nga ini nga sila pahuyan kag sila ginangko na lang bihag na sila pagi sa pagbayad ni Jesus sa aton mga sala sa cross ginkuhaan niya sang otoridad ang yawa, ang pagsumbong o kun ang pagkontrol sa aton, ang pagkontrol sang demonyo sa aton subong bukas na. Luwas na kita. Hindi na siya makakontrol sa aton. Kita na ang dumalasin. Mga kahulugan nga wala na sang gahom ang sala kag ang yawa nga nagatuo kay Kristo kay gindaog sila ni Jesus sa cross. Ang cross, amo gali ini ang pinaka pwersa dito ginpakita sang Dios ang iya gahom. So last na ang ika-anom paghatag sang padya sa kada tawo suno sa iya
hinimuan. Handa ba ka mo magbaton sang inyo reward? Paghatag sang reward sa kada tawo, suno sa iya hinimuan. Kung gamay lang hinimuan mo, gamay lang imo padya. Kung dako ang imo hinimuan, dako ang imo padya. Dua lang kapadya ang ila mabaton. Sa matarong, kahimaya. Sa malaot, kalaglagan. 1 Thessalonians 4:16 to 17. At sa honta. Sa sinangation, ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit, nga may pagmando, mabatian ta ang pagtawag sang Pangulo nga anghel. Kagang tunog sang trompeta sang Dios, kagang tanan nga nagakalamatay, nga nagatuo kay Kristo, banawon alay. Wow! Tinan kita may tsansa. Bisan patay kita, banhawon niya kita. Wow! 17, pagkatapos kita nga mabuhi, pasasina nga tiyon, sabniton kita. Ining mga buhi pa, sabniton lang kita. Kamu ini nga tawag natin rapture. Submit, upod sa ila, sa panganod. Sa pagsugata sa Ginoo, sa ibabaw, kag mangin kaupod kita, sa Ginoo hasta sano. Dalipay gid ba kamo sa pagbalik ni Kristo? Amo na ini ang padya nga aton maangkod ang dapat sa tawo nga nakita naton nga mabudlay na si pastora 3 hours lang ang tulog sa adlaw nakita mo kung ano ang iyang inahimo. Pastora, dako ang padya mo. Ay nakita pa man sa nakita ko sili ko gani nga buhi pa siya. 3 hours ang tulog, damo sa obra, damo sa ginaisip, tanan ginapangamuyuan. Bala nyo, bisa wala na kami time. Ang time, Ginoo na lang. Ginoo ang iya time. Dira na focus ang time ni pastora. Choice niya ina. So, silingani sang Diyos, maghatag sang padya kada tawo suno sa iya hinimuan. Kung nagtinanga-tanga ka lang da, never na ka na magulat sang padya. Way sing padya nga mag-abot sa aton. Ini ginakapaandam sini nga tanan kita maginulson na sing mga sala bisan pa wala pa nag-abot sa Jesus. Samtang nagahulat kita, nagapaabot kita, mangin malimpyo kita, maghimo kita sa kabubuton sang Diyos. Andam ba kita sina? Bise Coronadal. Balan ko, ang inyo tuyo, ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga maangkon mo. Siling ko gani, Lord, this year is 76 na ako. How many more years pa ako? Kung kisang gina-challenge ko si Lord, ngayon, siyempre, gusto ko nga maging good health. Subong likaw na ako sa mga pati foods na law ay ala na. That's one na lang. So sa inyo tanan, kung gusto nyo, nga mangin kaupod kita sa pagabot ni Kristo, padayon ang aton paghimo sang maayo, sang kabubuton sang Diyos. To God be all the glory. Amen. Wala ang role ko siyempre bilang asawa, bilang pastor, I really do all my best para lang gid nga mahimo ang tuyo ni Lord. Mga utod, matamat,
siling sang ginmention kaina, dugang ko lang, magtiner kuno kamo sa Jerusalem, but sing ganon, mapalaga kita, asa nga nabaton tanang balaan niya Espiritu. Ginadisiplina kita sa aton nga assignment. Dira, ginasaway ka mo, nagaralain ka mo, gusto nyo mga layas, maglakat, pero tungod gani, may nabalaan ka mo, gabalik ka mo, dira, hasa, gina-purify. Amo gani, may ara kita BCF purity, tanan nga mga pangalan, ginahatag sang Diyos sa aton para ma-remind kita kung ano gidbalak kita. Ngari kita diri, we are all sentenced to death. Kamatayon, fall short of the glory, kita tanan makasasala, kita tanan pati ako. Pero salamat, may remedyo ang Diyos. Silingganin ni Mrs. Marcos. Madamo problema diri sa duta, pero mga tao, kabalo-kabala ka mo, ng langit tamaan kalapad. Butsi gano'n ang solusyon, pwerte kadamo versus sa problema. Ang problema daw, pungit lang. Amo ni ang globe, daw pungit lang ni. Ang langit tamaan kalapad. Ang langit, damo, solusyon. We as a church must be excited. Amo na, ginangkat ko kamo. Nga sa ining 2026, magbasa na kita Bible. Lainggid ang ginabasa ninyo. Ang pulong, amo ni ang panudlo sa church. Pag nagpasakop ka mo, syempre may pagbago. Ang wala ka surrender, I tell you, you will never be having a joy. Surrender means death. Kailangan mapatay ka sa imo lawas nun nga pleasure. May trade-in. May trade-in. May kambyo gid. Hindi pwede. Wala kambyo. Amo na siling ni Pastor Alfredo, may padya, damo padya ko. Ginpili ko eh. Ikaw, ginpili mo nga failure ka. Kung pilion mong maging successful ka, pwede. Unang good news, we as a church must be excited sa pag-abot ni Jesus. Mapati bala ka mo, may tao nga magwa sa panganon. Ayan. May subong gani, magambal ang Ginoo, magsimba ka mo, di ka mo malik, ay ka mo gapati. Kaya na ginambal ko, knowledge is different from wisdom. Kabalo-bala ka mo nga malain ang sugar, too much sugar sa lawas? Amen. Kabalo-bala ka mo nga kalain ang mag-inom sa inyong mga baga. Kabalo-bala ka mo malain manigarilyo, mag-vape para sa inyong lawas. Wala may nagasabat? Kabalo, wala. Balo, wala. Kabalo. Kung kabalo ka mo, nga sige, sigarilyo ang iban, nga sige, inom ang iban. Kabalo bala ka mo, nga kung magbinakla ka mo, may impyerno ka mo, kabalo. Kabalo ang mga agi, nga hindi nila maimo, kaya wala sila wisdom. Ginapangayo ang wisdom application sang imo na balaan. Ang bala sa imo tupad, maalam gid ang tawo. Damo na balaan, pero wala may hinimuan. Ang Diyos, salamat kay Jesucristo, Christmas magulang. Klaro, nagkadto siya diri, nangin baby, humble, pero mabalik siya, nga may ara siya sang judgment. Nagkari siya diri, first coming niya, nag-abot siya diri, nga may ara siya suffering. Munang cross. Mabalik siya na may gloria siya. Nagkari siya diri birang Lamb of God who takes away the sins of the world. Mabalik siya second coming, may dala siya na throne. Bilang Leon, the Lion of Judah, the Lamb of God was a Lamb of God, and he will become a Lion of Judah. Dala niya ang scepter, dala niya ang judgment. Nga diri kita, ginalimpyuhan kita, ginapurify kita, ginaprocess kita, para qualify kita sa pag-abot sang balaan nga Diyos. Salamat
Dati sa Bulangan man ini si Sherwin, nagainom, karon ari na diri simbahan. Ginapanawagan ko ang nagasalabong. Buhinin nyo man ang miyembro sang impyerno ay. Hallelujah! Kita, ako, hindi ako gusto mag-abot si Lord kung mag-upod ako sa langit, ako lang isa. Gusto ko damo ko madala. Pununta ang langit. I-empty ang impyerno. Hallelujah! So we, as a church, sa proseso naton, mga young people, hindi ka mo pa matinudaanon. Remember, consistency ang ginapangayo sa Diyos. Nabaton nyo na bala ang balaan niya Espiritu when you stay sa upper room? Nagapangamuyo kita, ang pulong ang atong ginagamit para mabaton ta ang gahom. Kaya mo na ang magkayab sa imo. Amo na ang mag-zipline sa imo sa langit. Magkuntay mo tupad. Nabaton mo na ang gahom. Malugdang ka gid kung wala ka ba gahom. Hindi kita pareho kay Darna ng pagsulod sang bato. Nagkayab siya, naglupad siya. Pero ginalimbawa kita kay Darna. Ang bato, amo ni Jesus na kung imo tunlon. Magbago ang imo. Bilang tao, maging supernatural ka. Muna makalupad si Darna. Look at your neighbor. Lapit na lang maabot ang Ginoo. Nakapreparar na bala ka maglupad? Hallelujah! May nga balita. Anong may nga balita? I-preach daw. Samtang si Pastor Alfredo ga-preach, kapamati, ang tanan niya may dulunggan. Ang demonyo nagapalayo. Preaching the gospel is allowing God's power sa aton. Tingala ka, ga-preach ka lang sa gospel, may nag-ayo. Ang katok nag-ayo. Gospel gali, makagagahom. Tingala ko man, go and preach the gospel. Sa mga ulihi nga inadlaw. Lalo na din mga maestra nga ni kay ako maestra. Sila ang gintagaan sang potential, talent to preach, to teach. So amo na ang aton nga hilimuon. We as a church must be excited manug-abot ang hari. Mabalaan mo gid ang tao kung hari ang iya nga pagtanaw sa kay Jesus. Aga pa siya, excited siya. Maabot ang hari ko. Hari na eh. Kagabi gambal ko, Lord, sanway ako mayo katulog. I will serve you, my King. I love you with all my heart. Mapatay man ako subong, basta kay ga-preach ako sang gospel, no problem. We must be excited nga. Kay siling niya, maabot siya. Ang big sign, damo-damo ta signs. Isa lang ka sign ang gusto niya mabalaan. May tao na magwa sa panganod. Hallelujah! Ang mga nagpasakop, ang nagpagadisiplina, ang mga nagapaprosiso, ang naghulat, amo ni sila ang entourage. Masaka ta sa langit, hindi para dito kita ma-star, kundi sugaton ta ang maghari sa kalibutan. Bag-o nga earth, kag bag-o nga langit. May idea na kita? Hallelujah! So we must be excited because ang pag-abot sang Ginoo sa second coming is not the end, but the beginning. Umpisa sang iya nga reigning king. Hallelujah! Ikaw kag ang imo pamilya. Ako, nagadesire ako nga tipunon ko pagid ang mga utod ko kay siguruhon ko gid sila nga maupod gid sila. May tsansa pa ako. Buhi pa ako. Hindi ko gusto na magtalikod diri sa duta nga magsisi ako. Gusto ko maglakat dito sa langit. Upod ko ang gusto ko maupod.
Amo gani, himuon ko tanan ang mahimo ko. Pahuya-huya ako, tanan-tanan na lang, hambalo nila ako, amo ko sina, way ko labot. Kay basta, pag makalakat ako dito sa ginandam sang Diyos, damo ko dala. Matindog kita tanan, taas na ito ang tumakamot. Kung sakali, waay nyo pa siya. Tandaan nyo, kung waay nyo surrender ang inyong kabuhi, kag wala nyo siya ginhimo nga Lord o Hari sa inyong kabuhi. Never gid ka mo katilaw sang langit. Ang langit para sa redeem, mga nabayaran sang iya dugo. Ang dugo, kabuhi, mga utod. Amo ini ang gasustener sa aton diri sa duta. Kinanlan mo man dugo eternally, kay man amo na ang qualification sang glorious body. Hindi mo makuha ang glorious body kung wala ka dugo ni Kristo. Salamat! Paagi sining patunda. Tandaan nyo, hindi quiet ang pag-abot ni Lord. Hindi ka magpati sa mga religion na daw kawaton kita sa una mo man ako. Hindi gali. May trumpita mo. Buti ganun, ang pag-abot sa Diyos pinakamagkahon sa kanan. Wow! Blast! Trumpet! Ang sound niya, makalupok. Amo na, nga ang iya pagpatunda publicly. Amo na mayara kita nga baptism publicly. Pwede man nga sikrito aton pagpabunyag. Pero kay siling na Lord, gusto niya ibantala sa tanan nga kalibutan. Subong nga adlaw. Salamat sa Ginoo. Salamat kay Pastor Andrew, ang akon pastor. Na nag-lead. Nanggahatag ang Diyos sa inyo sang pastor para i-lead ka mo, i-guide ka mo para sa tama. Delikado ang maging leader. Kontrahon ka sa tanan, lalo na kung hindi mo ya gusto. Pero salamat, ang grasya sang Ginoo, more than enough. We are excited for the coming of our Lord Jesus Christ. Bisa nagapangugas ka mo plato, isipon nyo bala, hindi nyo pagkuha sa utak nyo, may tao na magwa sa panganod anytime. Amo na ang big time na sign. The appearance of God, the trumpet will be sound, blast, tudo-tudo gid iya, as in mabungol ang bilog nga kalibutan. Pag abot diri ni Jesus, gamay lang ang nakabalo. Pagbalik niya, all eyes can see the coming of our Lord Jesus Christ. Ultimo atong mga wala nga silimba, ultimo nga ara sa gobyerno nga kadlaw sa aton nga daw mabuang kita kay Jesus. Salamat, makabuluang gid man si Jesus. Ara na sa iyang tanan. Hallelujah. Amo to gani basa ni Pastor Raymond, i-remind ko lang kamo mga utod. Ano karon kung damo mo kwarta, damo kamo sa lakyan. Pareho kay Diskaya. Sa lakyan diri, sa lakyan dito. Halos hindi na masakyan ang mga salakyan sang mga tao nga nagahigugma sa kwarta. At tapos only mapatay ka. Ara karon, ara sila sa prisuhan. Hindi nila ma-enjoy ang ila kinawatan. Graft and corruption. Amoy ning uso diri sa duta. Mag-aware kita mga utod para hindi kita mambalan sang Ginoo nga buang-buang ka. Ginano mo ang kwarta nga gintilipon mo, halos way ka gasimba para lang magtipon ka sang bilyon. Mapatay ka, hindi mo madala. Therefore, buang-buang ka. Mismo si Jesus nagsiling sa Book of Luke, chapter 2. So gani mga utod, umpisahan naton magbasa na gid sang Biblia kay amo na ning mapa naton sa aton destination. And we are so glad may ara kita nga conference na makahatag sa aton sang shifting sa aton mga 5 ka tuig gawa ang capacity sang mensahe sang Ginoo diri. So that's why kung si David ang anointing niya napaso pag-abot sa kay Betsaida, kay Bathsheba why na anointing niya, nagpahuway-huway na siya.
kinanlan gali i-refuel ang anointing. That's why we have a fresh encounter sa aton nga seminar. Magpasaka kita sang alam, magpasaka kita sang tanan naton. Agud to nga madinalagon kita nga maghantang nagapaabot kita sang final nga shifting sang bilog nga kalibutan. Siguro naton makaupod kita. Amay, patawara kami, makasasala kami tanan, death sentence ang amon kaso. Pero salamat, ginpadala mo ang bugtong mo nga anak para kami makahinulsol, para kami matagaan sang life sentence. Hallelujah. Umpisa karon, ginabaton ko si Jesus bilang sentensya ko, nga bisan nakasala ako, kay napatay siya tungod sa dugo niya, maangkon ko ang life sentence nga ina. Samtang nagakabuhi ako diri sa duta, malipayon ako nga magaserbisyo sa imo until magkitanay kita face to face. Jesus, my Lord, ikaw ang akong hari. Magahulat ako sa imo pag-abot. So buligi ako, bulig sang church, hindi ako madula sa imo. Inigid ang akon pangamuyo, ang balaan mo ay espiritu, amo ang akon nakaupod diri sa duta, hantod dira sa kalangitan. Inigid ang akon pangamuyo, salamat sa Ilonggo service, kabay pa, madamo malabot sang gospel nga ini sa bilog nga South Cotabato. We will go and make disciple to all barangays and to all cities, so that Lord, ma-serve na mo ng purpose mo, kag ikaw ang nagsiling. Ang tawo nga nagahimo sang purpose ko will live forever. In Jesus' name, Amen. Naing aga sa tanan.